magbabasa ng Bible, no? Likas natin ang ating Bibles. Ito, Biblia ko, sa ikay ng Diyos, kailangan ko ito, napagpoy mo ito, panatatakin mo ito, magpapalaan mo ito, binabasa ko ito. Genesis 18. Verses 1 to 15 now. 18 verses 1 to 14. Sabi mo, kayo sa verse 1. And the Lord appeared unto him in the plain of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. And said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Verse 5, And I will fetch a morsel of bread and comfort your hearts, after that ye shall pass on. For therefore are I come to your servant, and they said, So good, as thou hast said. And Abraham ran unto the herd, and fetched a cow tender and good, and gave it unto the young man, and hasted to dress it. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. And he said, I will certainly do it unto thee according to the word of God. No, Sarah thy wife shall have a son, and Sarah heard it in the tent door, which was behind me. Now Abraham and Sarah were old, and was stricken in age. And it ceased to be with Sarah after the manner of woman. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I was old, I shall have the Lord gave me hosts. The Lord said unto Abram, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of thy life, Sarah shall have a son. And Sarah denied, saying, I laughed not, for she was afraid. And he said, Nay, but thou didst laugh. Tayo po mag-pray ng ilang Diyos. Pagpalaan niyo po ang mga pag-aaral namin, mga text na aming bubuksan. Gamitin mo ito sa aming pong nagkalalang Panginoon. Magdagdag sa aming kalaman sa mga panahon na aming pumaalala ito ay aming mapakinabangan. Lain yung bawat isa, pagkaroon kami ng handang puso. Kung mag-observe yung salita, upang ang mga panahon na kami nag-aaral ng salita ay kami po ay matuto Panginoon. Sa inyo po ang papuri at lumalati, biyang sa inyong pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong title ay kinuha ko sa verse 14, Is there anything too hard for the Lord? So that is a word na binigay ng Panginoon. Meron bang mahirap na bagay sa ating Panginoon? Of course, the answer is no. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Is there anything too hard for the Lord? The answer is no. Why? If we study the attributes of our God, we see God's omnipotent. Amen? He knows all things. Kaya kung may problem, kung may nakakalam na solusyon, ay ang Diyos yun. At the same time, siya ang may plano ng lahat ng ito, at siya ang may gawa. Amen? So God is omniscient, which means that He is all-knowing. God is omnipresent,
which means that He is everywhere at all times, and God is omnipotent. It means that He is all powerful. Amen? Of course, ang Diyos po ang may lalang ng lahat. Kung papaano niya nilalang, He create something out of nothing. So He create this world for 6 days, literal days. Not only our world, but also the entire universe. So kung titignan mo lang kung paano nagpa-function ng Earth, God is the one who holds the planets, na kung yan mo ay magka-problema ng ikot, ay magkakaroon ng malaking kapanganiban sa ating mga nilalang. So yan po ang Diyos na meron po tayo. Ano ho? Yan ang makapangyarihang Diyos na meron po tayo. Kaya nga yung isipin natin, yung kapangyarihan ng ating Panginoon na kaya niyang gawin ang anumang bagay. It means sa atin ay nag-i-encourage mo ito sa atin lalong humingi sa Kanya, lalong makipag-usap sa Kanya sa mga bagay na sa atin ay hindi madali, sa mga bagay sa atin ay mahirap. So, ini-encourage mo tayo ng katangian na ito ng ating Panginoon. So, sa ating text, God promised Abraham and Sarah na sila po ay magkakaanak. At ang pangako, literally, ito yung manggagaling sa kanila. Manggagaling mo ito sa kanila, hindi ho padadaanan sa iba. So, this was a great promise. Pero meron po silang problema. Specifically, itong si Sarah ay baog. Ano? Yung kanyang bantay bata ay sarado. Ano? Para magbuo ng bata. So, yan po yung situation niya. Kaya nga, sa ganitong kalalagayan, ang Diyos mo ay may maliwanag na pangako na kahit ganito yung sitwasyon ni Sarah, kahit imposible sa kanila, eh nangako ang Diyos na magkakaroon mo siya ng anak. Kaya katulungan ko si Sarah, imagine mo naman, si nanay ganyan, magdadalang tao. Oh, tapos baog pa, matanda na yung baog pa. Pero ito ho'y nagdalang tao. Ano? Sinagot po yan ng Panginoon. So, doon tayo kumuha doon sa response ng Panginoon sa ipinakitang unbelief nito ni Sarah. Sabi niya, is there anything too hard for the Lord? I think lahat po sa atin agree na walang mahirap po sa Panginoon. Amen? Pero madalas sa ating pinakikita, iba dun sa ating inagrihan. Tama? Dahil pag nasa sitwasyon na tayo, para bagang may malaki na ito kaysa sa ating Panginoon. That is the common na tanawin ng Panginoon sa atin. Pag may sitwasyon na tayong sa atin ay ang hirap lusutan, ay hindi na po natin nakikita ang ating Panginoon. Yung mahirap na sitwasyon, tayo mo'y nabubulag ng sitwasyon. Amen? So we believe that God has the power to save us from our sins. He delivered us from hell and grant us eternal life. Pero, sad to say, many of us, we don't trust Him sa mga struggles na nangyayari sa ating buhay. Diba na yung preach ko na yun, yung murmurings or parang pagtitiwala, pagmumurmur, parang ganang
ating pagmumurmur sa buhay, it is fixed na parang hindi natin nakikilala ang ating Panginoon na sinampalatayan. So sakop po yan ng pagkakaligtas po natin, that is the start na hanggang dulo ay alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Kaya kung ano man ang nangyayari sa atin at tayo nag-murmur, it means kine-question natin ang nagligtas sa atin. Amen? So yun lang po yun. Kung may first na nakakarinig ng ating murmurings, walang iba kundi nagligtas sa atin. That is the message. So, yung kung pinakikita natin na kapag dumating yung mga struggles, ay hindi po tayo nagtitiwala sa Kanya, it means, yung aming pananampalataya ay maliit. Kaya ipag-pray mo natin yung ating pananampalataya. God does not want His children to live that way. Ang gusto niya, yung Diyos na nasa ating buhay ay ating pagkatiwalaan. Amen? Ang gusto niya sa mga sitwasyon na madali o hindi madali, maliit o malaki man, ang ating laging tawagan ay siya. Yun ho ang kagustuhan niya sa ating buhay. So there is anything too hard for the Lord? Wala ho. Ano po? So, isang bagay na ipinakikita at marami mo tayong makikita sa salita ng Diyos. There is no promise too hard for the Lord to accomplish. That is number one. There is no promise too hard for the Lord to accomplish. Sa Bible ho, there is thousands of promise. Hindi ho iilan lang ang promise ng Panginoon. Yan ho ay ibinigay niya sa mga Israel na hindi naman pwede nga play lahat sa atin. Pero may ilan. Pero marami rin ho promise sa New Testament na ating hong pwedeng panghawakan. And no, not one promise that He has made will go unfulfilled. Amen? Walang anumang pinangako siya na hindi niya tutuparin. Yan o ang Diyos na meron mo tayo. So wala akong promise na hindi niya pwedeng tuparin. Siyempre, pag sa tao, duda mo tayo. Kasi ang tao ay nagbabago. Ang Diyos, ang isa sa katangian niya ay impeccable. Ano yung impeccable? Ano siya? Hindi po siya nag-struggle. Hindi siya, kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Constant po yun. Immutable din. Hindi nagbabago. Of course, faithful ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ho ay sure pag may pangako. Kaya, yan ho ang ating naasahan sa Kanya. So, isang bagay, the promise of God's presence. Sabi ho ng talata sa Hebrews 13:5, I will never leave thee. Lalo-lalo ngayon. Of course, if we discuss the doctrine of the Holy Spirit, sa pasimula ng tayo niligtas, tayo ay sealed, tayo ay indwelt, nakatira sa ating katawan ng Holy Spirit. Tandaan mo yun, nung sampalatayanin natin ang Panginoon Kristo, may Holy Spirit ho na nag-indwelt din ho sa atin, at yan ho ay nakatira hanggang glorification. Kasi yun ang magre-raise sa atin from the dead. Tama po ba? In other words, hindi mo siya alis.
Hindi mo siya alis. Kaya nga yung presence ng Diyos ay talagang sa atin. Ano? Katotohanan niya, tayo lang naman ang umaalis. Tayo mo yung lumalayo. Pero may pagkakataon na pakaramdam mo natin, parang hindi natin napapakinggan ng Panginoon. Para pag nag-pray tayo, parang wala lang, parang walang Diyos na nakikinig sa atin. May sitwasyon na feeling natin hindi natin kasama ang Panginoon. That is the fruit when we grieve the Holy Spirit. When we grieve the Holy Spirit, ang Holy Spirit, siya po ay tatahimik sa atin. Nasa atin siya, pero siya po ay tahimik. Pag ang Holy Spirit, siya po ay nag-grieve ho natin, hindi ho siya gagawa. Kaya nga nakikita natin, parang walang Diyos na gumagawa sa ating buhay. It is because we grieve the Holy Spirit. That is the time when we sing. That is the time na tayo ay nire-refuse natin yung drive ng Holy Spirit sa ating buhay. Diyan mo siya nagigrieve. Ano mo? And of course, the promise of God's power. Look at your Bible, Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Sabi ko ng talata, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So pangalawa, the promise of God's power. Sabi niya, I will strengthen thee. Amen? So may mga bagay na sa ating buhay, hindi mo natin kayang i-handle. Limited ho tayo madalas. But God can empower and enable us to accomplish those impossible things. Amen. Remember Elijah. Si Elijah, makita natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang sitwasyon. Ito yung text naman yung the voice of God. Si Elijah ay challenge niya yung 450 prophets of Baal. Remember? Diba? Maghapon nagtatawag, naglasgas na ng kamay sila. Wala pa rin Baal na sumagot. Pero si Elijah, tinubig pa yung offerings, yung mga hayop. At talagang may bumabang apoy at nasunog yung offering. Ganun din doon sa maraming sitwasyon, pinakita niya pinakita mo dito yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi niya kaya yun. So, ganun din sa atin, yung mga impossible things sa ating buhay, sa Panginoon mo ay walang imposible. Of course, yung Diyos dati at saka Diyos ngayon, natin, is the same. Yan yung sinabi din niya sa book of James. James ba yan? Yung hininto yung ulan. Tapos, umulan, napahinto ng panalangin. Ano sabi doon? Si Elijah is the same with us. Na tao lang din ng Panginoon. At pinakikita din mo doon na kung sino yung Diyos ni Elijah, ay Diyos din mo natin ngayon. Kaya yung power of God is available. Kung ikaw mo ay nanghihina, ay may pangako ang Diyos na palalakasin ka. Kung ikaw ay may mga impossible na
sa iyo hindi mo kaya, ay available ho ang strength and power. Yung power ng Panginoon to accomplish things. Of course, ang motive is for His glory. And also the promise of God's provision. Sabi mo dito, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 19. Of course, we have the promise also in Matthew chapter 6, di ba? Yun nga ibon sa impapawid. Yun nga damo. Yun nga lilis. Ay hindi pinababayaan ng Panginoon. Lalo po tayong mga anak ng Panginoon. So whatever you need, God can and will provide. Amen? Ano man ang ating pangangailangan, God can and will provide. So tayo ay anak ng Diyos. Huwag nating ismulin ang tatay na meron mo tayo. So, kung na-realize mo natin yan, ay hindi mo tayo panghihinaan ito. David said in Psalms 37 verse 25, I have been young and now I am old, and yet have I not seen the righteous forsaken, nor is he begging bread. So yan po ang talata na binigay ng Panginoon sa atin, mga anak niya. Na walang namalimos na anak ng Diyos. It means, hindi mo tayo papabayaan ng Panginoon. May time na hindi nga natin nararanasan yung hindi kumain. Tama? Siguro, pag nagdadayo ka, hindi ka kumakain. Pero yung talagang hindi ka nakakain, kahit walang wala. O minsan, siguro, 1 meal. 1 meal. Pero, hindi mo tayo papabayaan ng Panginoon. Amen? Noong nakaraan, alam niyo, expenses namin ng 1 week. Nasa 12.13. Yung 1 week, sunod-sunod mo yun. Nakagalit ng aso si Jiraya. Tapos, antibiotic si Mi, antibiotic si Jer, antibiotic si Jiraya. Hospital pa si Jariel. Pero ang Diyos ay nag-provide. Biglang tumawag si CJ, may project na, dami po. Umita siya, kahit ako. Diba? Yan yung mga sitwasyon na kailangan unexpected. Diba? May nakuha siyang client. Di damay mo ako. Provision ng Panginoon. Diba? Hindi tayo mapabayaan ng Panginoon. Diba? Meron ng pastor alam niyo yung kakayanan nila. Kasi siguro yung angka nila. Hindi nila kaya yung provide yun. But God provides. Yung kanyang anak ay may problema sa puso. Yung problema ay milyon ang kailangan. Pero nakakailangan po si Job na. At wala po silang yun ay bigay ng Panginoon yung pera mo. Sabi ko, ang hirap yung sitwasyon ito. Pero sa Panginoon, walang mahirap. Kaya. Ayun po yung Diyos natin kung pinaglilingkuran, He will provide. Kaya may ganda tayo, God will provide. Kaya pag ikaw ay may sitwasyon, may memory verse din tayo, Philippians 4:6. Ayun, may ganda tayong God will provide. Diba yun yung text sa kay Abraham, God will provide. Ang hirap to, buhay ng anak niya yun. Pero God will provide. Amen? So, ganun din sa atin. God will provide. Amen? Dahil the promise of God's perfect plan. Sabi ng Romans 8:28, all things work together for what? For what? For good.
sa buhay na ito, kung tayo naging Kristiyano, ang Diyos ko ay may plano sa lahat ng bagay niya. Kahit anong bagyo yan, anumang struggle na dinadaanan natin, God has a purpose. Amen? Sabi ng Bible, it will work together for good. Amen? Pero yung good sa atin, iba yung idea natin sa good eh. Iba naman yung good sa Panginoon. Minsan parang put things work together for good. Namatayan ako. All things work together for good. Nabulabo na yung buhay ko. Minsan ang tingin mo nga natin doon sa good, yung good ng mata ng tao. Pero hindi magkakamali ang salita ng Diyos. Talagang it is for our good. Later na lang natin makikita yung good na yun na sinasabi mo ng Panginoon. Amen? Number 2, there is no prayer too hard for the Lord to answer. So yung sitwasyon nila, humanly speaking, magkukonsip ang isang babaeng baog na matanda, that is impossible. Very impossible. Sa biology, kahit sinong tanong mo, science teacher at yung nag-study sa biology, hindi paniniwalaan mo yun. Pero yung ang tanda, tapos baog. Tama ba? Sa lalaki, parang ano yun? Hindi pala, baog nga pala. Sa babae, imposible mo ito. Ano? Baog. Pero sa Panginoon, itong napaka-imposible, wala yan sa kalintingan ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kaya-kaya mo yan. Ano? So, ang pangako ng Panginoon kay Abraham, He would make him the father of a great nation. Pero, alam nyo, ang daming taong dumaan, wala nangyari. Ano? Hanggang sila ko ay nagkaroon ng invasion. What happened? Diba, kinuha na si Hagar. Si Hagar kasi katulong nila. Tama? Pumayag si Sarah noong una. Pero hindi niya na nagustuhan ng pangalawang nung lumabas na si Ishmael. Remember? By the way, sa Ishmael, yung lineage niya, naging problema later on ng Israel. Ano? So, yun ang resulta rin. Kapag tayo ay impatient, anong message mo nun? Pwedeng kami, sa pag-iintay natin, dahil sa impatient, mag-compromise mo tayo. Pero may consequence na darating. Ano? Halimbawa, you pray for work. Ano? Yung tagal ibigay ng Panginoon, nag-compromise ka. Yung pala, later ang ibibigay ka. Pero meron mong consequence na pwedeng ipakita ng Panginoon. Ano? So, ang Diyos ko ay meron mong time. Amen? Sa atin mo kasi ay mayroong isipin. Pero ang Diyos ko ay mayroong appointed time kung paano mo siya sasagot. So yun mo ang ating tignan din sa ating mga pananalangin. May mga sitwasyon na tagal-tagal mo nang pinag-pray. Parang tagal-tagal na parang hindi na yata sasagutin ng Panginoon. Ano? So, tuloy mo lang tayo maging impatient. Ano? Sapagkat ang Diyos ko ay meron time na siya sasagot. Minsan, hinahawag niya yung sitwasyon, yung kalalagayan mo. Para pag natanggap mo yung answer, ay ikaw ay bibigyan ng kagalakan na talagang sure ka na ito'y galing sa Panginoon. Kasi may mga natatanggap kasi tayo, hindi natin sure na ito'y galing sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo nag-wait. Ano? So, yan mo yan.
Ganyan mo ang ating maging attitude sa ating mga pananalangin. Remember that no prayer is too hard for God to answer. Just look to the many answered prayers that are recorded to His Word. So, isa ho dito is si Moses. He prayed to God and God parted the Red Sea. And the people of Israel were delivered. And their enemies were killed. Ano? So yan po yung naranasan ni Moses. Sa unawa, bilang tao, mahirap. Pero po, yung kalalagayan nila, kabilat-kabilat. Wala silang dadaanan, kailangan mahati yung Red Sea. Si Moses nag-pray. Tumugon ng Panginoon. Imagine mo na natin. Ano? So, yun yung imposibleng panalangin na walang imposibleng sasagot ng Panginoon. Kung kaya mag-pray, mahati yung ito. Ang hirap. Yung mga panahon natin na mahirap, ano yung mahirap na sitwasyon natin, like kalitaw, yung commitment. Mahirap yan. Ano? Pero, walang mahirap sa Panginoon na hindi niya, walang panalangin mahirap sa Panginoon na hindi niya sasagutin. Amen? So, kaya kung tayo ay alanganin sa ating commitments, tayo mag-pray mo. Meron pa po tayong isang buwan. Amen? Para yan po ay mag-fulfill. Malay mo, maraming magpatahin. Diba? Isang milyon na tatayin. Diba? Si Elijah, of course, ito yung diniscuss natin kanina. Ano? Talagang imposible yun. Imagine mo, on the spot, talagang gusto niyong patunayan ang Diyos sa kanyang buhay. On the spot. Diba? Pero hindi siya nakahinga. Sapagat walang mahirap. Kasi, ano na rin eh, nakasangkal na rin ang testimony ng Panginoon eh. Siya na mismo yun eh. Kung baga, minsan gano'n eh, yung baga, laban mo na ito Panginoon, mapapahiya ka rin dito. O, ay hindi na pahiya ko itong si Elijah. Talagang bumabayo ako. Imagine mo, ano, talagang live. May bumabang ako eh. Live yun. Sunog yung offering. Si Daniel was thrown into a den of lions because he prayed to God. The next day, the king went to that den of lions and said, Daniel, was your God able to rescue you from the lions? Daniel said, my God sent his angel and shut the lions' mouths, and they have not harmed me. Amen? Kaya si Nebuchadnezzar, nakita niya na walang panalangin na hirap na hindi kaya sagutin ng Panginoon. Yung Jairus, na hiniling niya na yung kanyang anak na babae na 12 years old ay buhayin ng Panginoon. Imagine. So, sumagot po ang Panginoon at yung babae na buhay. At dyan natin nakita na walang hiling sa Panginoon na mahirap na hindi niya kaya isagutin. Of course, may mga hiling din na parang lost na yung blind man, nakatanggap ng paningin, itong paralyzed, pilay, marami ho talaga sa Biblia na sila po ay sinagot po ng Panginoon. Okay? Madami pa ho. Si Paul and Silas were arrested and whipped with many stripes. At sila ho ay kinulong, yung message natin nakaraan. Pero sila ho ay sinagot ng Panginoon, maraming nag-pray sa kanila. So there is no prayer too hard for the Lord to answer. So again, there is no promise that it is too hard for Him to accomplish. Then pangalawa, there is no prayer that it is too hard for Him to answer. And finally,
there is no problem too hard for the Lord to solve. Amen? Sabi ng Genesis 15, look at your Bible in verse 2. And Abraham said, Lord God, what wilt thou give me? 15, Genesis 15 verse 2. And Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. And Abraham said, behold, to me thou wast given no seed, and lo, one word in my house is mine ear. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine ear, but he that shall come forth out of thy own bowels shall be thine ear. And he brought him forth abroad, and said, look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted to him for righteousness. Amen? Ang dami, including us. Alam niyo ba na tayo ay by faith, tayo ho ay anak ni Abraham. Kaya may kanta tayo, Father Abraham is many sons. Many sons, Father Abraham, I am one of them. Amen? So, nung tayo ho ay naligtas, we are one of them. We are, sabi nga ng Bible, spiritually, we are Jews. Ano? So, yan o yan. One of the most important elements of prayer is faith. So, dito, si Abraham and Sarah ay ilang taon, hindi po sila sinasagot ng Panginoon. Pero alam nyo, kagandaan mo, si Abraham, nanampalataya sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. In verse 6, sabi ng Bible, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. So marami rin yung pangyayari sa Bible, na humanly speaking, mahirap kong solusyonan. Ano? Pero sa Panginoon ho ay may solusyon. Amen? Remember the 5,000 people na ang mga disciple ay namumroblema kung paano ito pakainin. Ano? Kasi imposible na itong mga ito ay papakainin. Imagine 5,000 plus wives and also children. Pero sila ho ay nakakain. Amen? Sabi ng Bible, from 5 loaves and 2 pieces, sila ho ay kumain. And also, itong si Lazarus, na patay na, pero nung buhay pa ay talagang pinanalangin ng magkapatid at sila ho ay namumroblema at wala pa ho ang Panginoon. Pero alam nyo, nasolve yung problema nila sa sitwasyon na hindi nila akalain. Patay na yung kapatid nila, pero binuhay po ng Panginoon. Imagine, akala mo ay wala na eh. Diba? Yung pala ay isusolve pa rin mo ng Panginoon. So, at the sound of His voice, blind received sight, deaf were made to hear. Ito yung mga mga problemadong tao na wala na kung nakikita nilang sagot sa kanilang problema. Lame men began to walk, lepers were cleansed. Alam niyo yung lepers, wala na akong solusyon dyan, kundi mamamatay mo silang nakahiwalay. Pero sila ho ay pinagaling ng Panginoon. And also yung isang tao na possessed with demons, na tingin ng tao ay wala ng pag-asa. Pero sa Panginoon mo ay nasolve ang problema mo niya. Amen? Remember one night, in the midst of the great storm, ang mga disipulo ho ay lubhang na distress na akala nila sila ho'y mamamatay na. Pero si Kristo ho ay naglakad sa kanilang harapan. Alam yung ginawa niya?
Pinatigil mo niya yung hangin at yung malakas na alon mo ay pumayapa. Imagine. So, bigla, kumbaga kamakailan lang, on the spot sila ho ay sobrang namumroblema, pero ang bilis, pag kumilos ang Panginoon, pwede yung problema yun, masolusyonan. Whatever, kung mayroon nga tayong preaching nakaraan, kung hindi man mawala yung problema, babaguhin kung tayo ng Panginoon toward that problem. Parang wala na rin tayong problema. Tama? Meron tayong peace na mararanasan. Amen? So again, ang Panginoon dati ay Panginoon pa rin po ngayon. Ano? So ang message ko nito, pwede mo natin panghawakan itong mga pagkakataon na pinakita ng Panginoon na sa Kanya ho ay walang imposible. Is there anything too hard for the Lord? So kung kayo ho ay sasagot, at parang ito yung bagay nila, I tell you, wala mong imposible sa Panginoon. Lahat ho ay posible. Amen? Kung may prayer ka, ikaw ay yung nararanasan mo ngayon para walang solusyon, sa Panginoon mo ay may solusyon. Amen? Yan ang comfort sa atin. May prayer ka na ikaw ay magka-work o ikaw ho ay magkaroon ng asawa. Wala akong imposible sa Panginoon. Masama ba mag-pray ng gano'n na ikaw ay bigyan ng Panginoon ng asawa? Kung panahon muna, pwede mo yung ipag-pray. At kung ikaw ay nalulos na, kung ikaw ay mag-aasawa, magkakaroon ka ng asawa, sa Panginoon mo ay walang imposible. Amen? Yun yung matandang pastor, namit namin nung Monday. Ang ganda ng asawa. Kasi namatay yung asawa ng pastor. Senior na yun, yung pastor na yun. Senior na sa church. Senior pastor ang tawag nila. Abay na makapag-asawa, ang bata, mga siguro karentahan lang nila. Siguro nag-pray din yung pastor makapag-asawa ka. Diba? So, ayos naman, yung babae naman ay talagang masigla sa ministry. Hindi mo parang anak-iyan namin yung pastor. Pero, ang nakikita ko natin dito, there is nothing too hard for the Lord. So that's it. Hopefully, ating po itong tignan sa ating pananalangin, ito ay malaking tulong. Na huwag tayong maging patient, huwag tayong malos, huwag tayong tumingin doon sa problema at tignan natin yung Diyos na magsusunod. Amen? Pag tayo kasi tumingin na, doon na tayo mawawalan ng pananampalataya. Pero pag sa Panginoon tayo nakatingin, madali po ang lahat. Amen? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi nito. We thank you for a lot of examples sa inyong salita na in-explain nyo sa amin that there is nothing hard for you na hindi nyo kayang isolve, hindi nyo kayang sagutin, at hindi nyo kayang i-accomplish, Panginoon. Mga pangako nyo sa inyong salita ay hindi nyo hayaang hindi nyo i-fulfill sapagkat yan mo ay pangako nyo. At yan mo ang napakaganda sa aming panghawakan ng Panginoon. Magandang panghawakan din ang salita ng tao, ngunit baka kami mo ay mabigo. May mga tao kasing talagang faithful din naman mo. But mas maganda mo ito ng aming pagtitiwala at pag-asa ay sa inyong Panginoon, sa inyong mga pangako.
You help us, Panginoon, na ito'y pagkulay-kulayan, mga pangako niyo sa inyong salita na pwede namin markahan, one way your word, pwede namin isulat sa inyong salita, mga sitwasyon na nagmamag sa aming kalalagayan, ay aming tandaan, Panginoon, na pwede din namin masambit sa inyo, sa aming panalangin, na kayo mo ay sumagot sa ganitong sitwasyon, ay sagutin din niyo kami sa ganitong sitwasyon, Panginoon. Of course, walang panalangin, Panginoon, na hindi nyo kayang sagutin. Ay you help us, O God, na lahat ng may kinalaman, Panginoon, sa panalangin, knowledge na kung saan ay magiging epektibo ang aming panalangin, magiging katanggap-tanggap ang aming panalangin, ay aming pong alamin at iset ang Panginoon sa aming buhay. So that ito ho ay hindi rin maging hadlang sa aming pong mga pananalangin. Sapagkat kung merong mali sa aming buhay, ay hindi nyo kami pakikinggan. Kaya help us, O God, na punuin ang aming buhay ng kaalaman, Panginoon, sa usapin ito. And of course, walang problema, Panginoon, na hindi nyo kayang isolve. Lagi namin tignan yung kaya nyo gawin, hindi yung kaya namin gawin. Sapagkat kami limitado, sa amin ho ay imposible, sa amin ay parang hindi kaya, sa amin ay sobrang hirap. Pero sa inyo ho, pinakita nyo sa inyong salita na walang mahirap po sa inyo. At ito ho yung dahilan kung bakit dapat lang kaming ganahan sa pananalangin, whether ito man ay maliliit o malalaki na sinusog kami o binibigyan namin ng effort sa aming buhay, dapat lang mo namin idulog din muna sa inyo, which is yun din naman mo ang sinabi na yung salita. Kaya yung help us, O God, na may encourage lalo sa aming pananalangin, Panginoon. May mga bagay on the spot sa aming buhay na parang mahirap, pero sa inyo ay madali. Kaya help us, O God, na ito ho ay ituon sa pagtawag sa inyo. Amin po itong may dulog sa inyo at hindi mo maging unspoken, maging hindi request sa amin, kundi gamitin mo namin yung aming privilege na kami ho ay anak ninyo at ang inyong aming panalangin ay naging katanggap-tanggap, Panginoon, dahil sa aming pananampalataya sa Panginoon Kristo. Kaya pasukan na ito'y gamitin, huwag hayaan na tama rin kami sa panalangin, huwag hayaan na manlupay-pay mo kami sa panalangin, most especially yung aming pong private prayer, Panginoon, na kung saan nagsusustain din mo sa aming spiritual life. Habang tayo nakapikit, nakapikit, mga kapalit, tayo po ay manalangin. Maaaring may mga sitwasyon sa ating buhay na dinigil ka, walang imposible sa Panginoon. Marahil ay meron kang pribadong panalangin na hindi mo o meron kang pribadong kalalagayan na hindi mo i-pray request sa simbahan nito. Eh, pwede mong bigyan ng panahon ngayon. Lalo tingin ang ating message ay tumutukoy sa mga imposibleng bagay, pero sa Panginoon walang imposible kung sa Kanya natin ito ibibigay. Kaya tayo na lang, marahil meron tayong buhay na kumpag ang ating buhay sa pananalangin. Dulot siguro ng mga pagkukulang natin sa ating buhay. Ba't hindi mo natin ayusin ngayong gabi sa panalangin sa Panginoon? Again, may salita ang Panginoon sa atin na
kung ito-confess natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, siya ay faithful. Siya ay matapat na maglilinis sa atin, sa ating mga kasalanan. So in other words, ang hinihintay lang ng Panginoon, yung ating honest na pagtulong sa Kanya. Kung gusto natin ng fresh na Christian life, yung buhay Kristiyano na parang magsisimula ka ulit palagi sa Panginoon, ay ating ipanalangin ang ating mga sarili. At ang gustong panalangin ng Panginoon, honest na panalangin, at gusto niya ay specific na aminin natin ang ating mga pagkukulang sa Kanya, specific na aminin natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Sapagkat yan ay hadlang sa ating mga pagdilig, yung mga imposibleng bagay sa ating buhay Kristiyano ay lalong magiging imposible kung ang ating buhay ay magiging madumi at hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So isettle mo lang ang ating buhay Kristiyano so that when we pray to God, ang ating panalangin ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya. And of course, meron mong saya at gana ang ating mong panalangin kung ang ating buhay Kristiyano ay maayos ang testimony sa ating Panginoon. Sapagkat tayo ay sa Kanya dudulog at siya ho ang ating inaasahan na sasagot sa ating mga panalangin. Tayo po'y patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Thank you for the time na kami po ay mapag-aaral yung salita at yung mga panalangin kami na ilulog sa iyo.
ko'y laging idulog sa inyo. May pananampalataya. At patuloy namin ipag-pray araw-araw ang aming mga pamilya. Sila ay makakilala sa inyo. Itutok niyo kami sa mahalagang mga panalangin na dapat amin ipapanalangin ng Panginoon sa Panginoon. Yung hayaan na kami mo ay manghina sa aming panalangin, magpustig na namin na tayong gawin ng panalangin so that kami mo hindi kamarin sa aming panalangin. Lahat niyo, patuloy na gawain niyo sa simbahan ito. Sa inyo po ang papuri at luwalhati. Ito biyang sa pangalan ng Jesus. Amen. So, ang